Isa pong mapagpalang bagong umaga po sa ating lahat. So, salamat sa Panginoon na tayo ay natakatipon-tipon sa umaga ito. Bago ko po ihayag ang kanyang banal na salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po Diyos, dakila at makapangyarihang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po sa umagang ito na kung saan ay mapapakinggan ng bawat isa yung banal na salita. Na ang salita mo ito Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko Panginoon, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So, purihin pa ang Panginoon. Handang-handa na po ba tayo mga kapatid? So, sa umagang ito po, ang ating pag-uusapan ay tungkol po sa puso. No? Tungkol sa puso. So, kumusta na po ang puso po ng bawat isa sa atin? No? Nasaan po ba yung ating puso? Sige nga, tingnan nga natin. Nasaan yung puso? Yan, nandiyan ang puso natin. So, kumusta na po ang puso natin sa umagang ito? So yan po yung ating pag-uusapan. Kasi alam ko po na sa umagang ito, sa pagkakataon na ito, bawat isa po sa atin, alam natin kung anong klaseng puso meron tayo. So titingnan po natin kung ano nga ba yung dapat na maging puso po ng bawat isa sa atin. So sabi po sa ating text, and Proverbs 4 verse 23, yan po yung text po natin sa umagang ito, na ang sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Okay. So, sabi diyan, no, kung itatagalog natin, ang sabi niya, ang puso mo'y ingatang mabuti. So, ingatan daw po natin mabuti yung ating mga puso at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Okay. So, napakahalaga po ng puso. Alam po natin yan na natural po, pag yung puso po natin ay unhealthy o di kaya may sakit, di po ba alam natin na grabing sakit yung may sakit sa puso? Kasi anytime ay pwede kang ma-deadfall sa mundong ito. Kaya nga po kung may sakit sa puso ang isang tao ay talagang alagang-alaga. May mga pagkain bawal sa kanila. May mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. No? Kasi nga, yung puso, kinakailangang alagaan at ingatan. So ganun din po mga kapatid, not only in natural but even in spiritual things, ang puso po ay napakahalaga. Pag yung ibang parte po ng katawan natin, mawalan ka ng paa, kamay, mata, no? Okay lang, buhay ka pa. Pero pag puso na ang nawala at hindi na tumitibok ang puso, ibig sabihin, bangkay ka na. So dito makikita po natin ang puso at alam natin na kung ang tao ay may sakit sa puso, apektado. Apektado ang kanyang mga mahal sa buhay, apektado maging ang kanyang career, ang kanyang employment, kasi baka hindi na siya makapagtrabaho, malaki ang gastusin. So, kinakailangang ingatan. Okay? At alam po natin that heart is valuable. Ibig sabihin, napakahalaga po ng puso. And heart is the source of everything you do. No. Kaya, ingatan po ang puso natin. So, ang tanong po, what kind of heart? Ano bang klaseng puso ang dapat nasa atin? Yun po yung pag-uusapan natin. Na lahat po tayo, wala pong exempted sa bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay kinakailangan na ganito po yung maging puso ng bawat isa sa atin. Number one is that yung tinatawag na repentant heart. Repentant heart. Isang pusong palaging nagbabalik loob sa Panginoon. So yun po dapat yung maging puso po ng bawat isa sa atin. Isang puso na nagbabalik loob sa Panginoon dahil may mga bagay-bagay po na nagagawa po tayo hindi tama. No? Sa mundong ito, nandyan man kayo, nandito man kami, bawat isa po sa atin, kinakailangan po na yung puso natin ay maging repentant heart. No?
wala pong matigas na puso. Dahil ang matigas na puso, napakahirap po nun. Kinakailangan po ng maging puso po natin ay maging repentant heart. Isang pusong palaging nagbabalik loob sa Panginoon. Ang sabi po doon sa 1 John 1:9, yan po yung magiging verse po natin, supporting verse po natin in this repentant heart. Sabi niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Kung ipapahayag po natin ang ating kasalanan, sabi diyan, He is faithful and just. Tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na handang-handa po niya tayong linisin sa anumang kasalanan na nagawa natin noon, ngayon, at maging bukas. Kaya mga kapatid, napakaganda po. Kung yung klase ng puso natin right now, tayo po ay magkaroon ng repentant heart. Dahil kung repentant heart po tayo, madali po natin nare-realize, ay mali pala itong aking ginagawa. Lord, forgive me. Lahat po tayo ay nangangailangan po ng kapatawaran. Una sa lahat, mula sa Diyos. Kaya nararapat lamang po na humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Diyos na makapangyarihan, at ang pangako niya, He is just and faithful to forgive us. Tapat po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at handang-handa po niyang patawarin ang ating mga kasalanan. Wala pong malaki at maliit na kasalanan sa mata ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan. Kaya kinakailangan po yan na ihingi po natin ng kapatawaran sa Panginoon. So hayaan po natin mga kapatid na panatilihin sa ating buhay na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na repentant heart. At yan po ay kayang-kayang ibigay sa atin ng Panginoon as long as na tayo po ay palaging lalapit sa Kanya, na sa buhay natin, isali natin ang Diyos, isali natin si Kristo sa buhay po natin. Dahil wala po tayong magagawa kung walang Jesus sa buhay. Kaya yan po yung dapat repentant heart. Ang pangalawa po, yung tinatawag na clean heart. Isang pusong dalisay, isang pusong malinis, isang pusong kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ba, pag yun pong kapaligiran natin, no, tulad dyan, kung yung paligid ninyo ay marumi, hindi maayos, di ba? Parang grabe naman, bakit naman ganito, itong lugar na ito? Kaya nga di po ba, naglilinis po kayo dyan, inaayos po ninyo yung inyong mga tirahan, yung inyong mga gamit. So, ganun din po ang puso po natin. Kinakailangan na maging malinis ang puso. Dahil minsan po ang puso po ng tao ay napakaraming basura na nakalagay sa puso. So sa pagkakataon na ito kapatid, meron kayang basura na nakalagay sa puso po natin? Ano po ba ang example po ng basura na nakalagay sa puso na kinakailangan tanggalin? Dahil kung basura, di po ba itinatapon ang basura? Kasi kung hinahayaan mo ang basura, ito po ay nabubulok, ito po ay nangangamoy. So ganun din po, na kung ang puso po natin ay mayroong basura, no? Ano ang mangyayari doon? It will affect us. Sisirain po niya ang buhay po natin. Ano po ba yung mga example ng basura na nasa puso po ng bawat isa sa atin? Na kung meron man po sa atin, kinakailangan po tanggalin po natin dahil basura yan mga kapatid. Example, unforgiveness. Ay, basura po yung unforgiveness. Yun bang may ginawa sa iyo na hindi tama? Maaari sa pagkakataon na ito, nandyan ka kapatid. Dahil hindi mo man siya kasalanan, may gumawa ng hindi tama sa iyo, no? Napagkamalan ka, o di kaya nagalit ka, kaya nakagawa ka ng hindi tama. Unforgiveness, hindi pagpapatawad. Meron
po akong kakilala. Alam po ninyo, ang kakilala kong ito, isa kong kaibigan. Yung pong father niya ay mabait. Napakabait po ng kanyang ama. Pero dumating po sila sa isang trahedya na kung saan yung isa niyang kapatid po ay nirape. No? So, nung nalaman ng ama, as a father, nandun po yung sama ng loob, yung hinanakit, kung bakit ganon ang nangyari sa kanyang anak. So, nung una, parang okay lang. Kasi nagkaroon ng ariplado, ika nga, parang nag-usap-usap, nakuha sa usapan, nakuha sa bayaran. Kasi minsan sa atin, nakukuha sa pera eh. Kaya sinasabi nila, naku, pera-pera lang yan. Kung may pera, mananalo ka. No? So, ibig sabihin, nakuha sa pera. So, itong ama, okay lang. Okay, kinuha yung pera. Pero yun pala, meron siyang sama ng loob. Meron siyang unforgiveness. Talagang galit na galit doon sa tao. Kamag-anak pa nila, yung gumawa ng hindi tama. So, nung nakuha po ng ama yung pera, ang ginawa po niya, bumili siya ng baril. At pinatay po niya yung taong nang-rape sa kanyang anak. Dahil sa unforgiveness, dahil sa anger, kaya siya po ngayon ay nandyan din po yung kanyang ama na kung time, dinadalaw din po niya yung kanyang ama. Minsan napakasaklat po, kaya hindi po lahat ng nandyan ay talagang gumawa po ng hindi tama. Meron po dyan yung napagkamalan lamang. Meron dyan yung gumawa ng hindi tama dahil sa galit siya. So, iba't iba po ang sitwasyon ng bawat isa. So, ano man po yung naranasan, ano man po yung sitwasyon, mga kapatid, ano man yung pinagdaanan, ano man yung hirap, ano man ang ginawa ng tao sa atin na kung saan yung puso po natin ay nabibigatan. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Huwag po natin hahayaan na ang mga bagay-bagay na yan ay patuloy na mailagak sa inyong puso, kundi nandun po sana na magpatawad. Magpatawad sa mga taong nagkasala, tanggalin ang basura, tanggalin ang galit sa puso, no? Tanggalin po yung mga bagay-bagay na hindi karapat-dapat na nakalagay sa puso natin. Yung inggit, yung selos, no? Galit ka sa mundo. Bakit ganyan ang buhay mo? Marami kang sinisisi sa buhay mo, kapatid. Huwag na po tayong magsisi ng iba. Huwag na po natin ituro ang iba. Kundi ang napakahalaga right ng mga kapatid, ayusin po natin ang buhay natin. Ano mang buhay meron tayo ngayon, umpisahan po ng bawat isa na ayusin po natin, isama po natin si Kristo sa buhay natin, sa mga salitang ating napapakinggan. Hindi lamang po tayo tagapakinig, but most especially, nandun po sana na isinasagawa natin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan. Kaya sabi po doon sa Psalm 51 verse 10, sabi po sa kanyang salita, and Psalm chapter 51 verse 10, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yan po ay sinulat po ni King David. Si Haring David, siya po ay nagkasala. Hindi man po siya nailagay dyan sa piitan, pero alam po ninyo si King David, no? Hindi man niya naranasan yung nandyan sa loob, kasi nga hari siya. Pero alam po ba ninyo, yung konsensya niya, kaya marami pong mga tao sa mundo ito, no?
Gumawa sila ng hindi tama, pero wala dyan, hindi niyo kasama. Nandun pa rin sila sa labas. Pero alam ninyo, nakukonsensya din po sila. Yun yung mahirap, yung konsensya mo. At si Haring David, talagang nakonsensya siya. Dahil alam po ba ninyo kung ano yung kasalanan ni Haring David? Kung babasahin po ninyo yung lumang tipan, si Haring David po, siya ang mastermind ng pagpatay. So he is a murderer. Hindi po lang yan. He is also an adulterer. Yan ang kasalanan ni King David. No. Pero ang napakaganda po, mga kapatid, ang susi po ni Haring David, nagkaroon siya ng repentant heart at isinulat niya ang Psalm 51 verse 10 na sabi niya, "Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me." So humingi siya ng tawad sa Panginoon. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. At tunay, mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po niya binibilang ang kasalanan natin. Hindi niya tinitingnan ang kasalanan natin. Ang mahalaga po sa atin, magkaroon tayo ng repentant heart, ng clean heart. Kaya sa madaling salita, pinatawad ng Panginoon si David, in spite na ganun kagrabe ang kanyang kasalanan. Kung sa mundo, pag gumawa ka ng ganung kasalanan, talagang sasabihin ng mundo, ay, dapat lang na makulong yung taong yan. Dapat lang na pagbayaran niya. Pero alam po ninyo, sa mata po ng Panginoon, sabi ko kanina, walang maliit at malaking kasalanan sa mata ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, tayo po ay lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran. At ang gagawin ng Panginoon, palalayain po niya tayo. So ganun po ang nangyari po kay Haring David. No? Dahil nandun na siya po ay naniwala sa Diyos. At ang evaluation pa nga po ng Panginoon kay Haring David, he is a man after God's own heart. Tingnan po ninyo, hindi po perfecto si David. Pero makikita po natin dito, ganyan po yung Diyos. Kaya sa mata ng Panginoon, mga kapatid, pag nilinis na po niya tayo, no? Nandun po, na sa mata niya, wala ka nang ginawang masama. Ganyan po ang Diyos. Di po ba yun yung nais natin? Bawat isa po sa atin. Ang gusto natin ay maging malinis po tayo sa mata ng Panginoon. Ang nais natin, ang tingin ni Lord sa atin ay banal. At tunay nga po na ang isang tao ay may pag-asa at ang isang tao ay nagiging banal sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng Kristo sa buhay. So yun po yung magandang balita, mga kapatid, na kung mapapakinggan po natin ang salita ng Panginoon, may pag-asa. Kaya nga po sa mga gatherings na ganito, Bible study na ganito, napakainam po at napakaganda ng bawat isa sa atin ay umaattend ng ganitong gathering na nakikinig sa salita ng Diyos, dahil ito po ay para po sa ating kabutihan. Para po yung buhay po natin ay mabago. Kaya kapatid, salamat sa Panginoon dahil nabigyan po ng pagkakataon ang bawat isa sa atin. Okay. At ang pangatlo, kasi hanggang tatlo po itong ating pag-uusapan na kinakailangan magkaroon po sa atin. Number 3, ito po yung tinatawag na humble heart. Mapagpakumbabang puso. Mapagpakumbabang puso. Sabi natin kanina, repentant heart, a clean heart, and a humble heart. In Philippians 2, verses 3 to 4, as our supporting verse, sabi po dyan sa Philippians 2, verses 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility, sa pagiging mababang loob, value others above yourselves.
And then sabi niya, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Okay. Sa Tagalog version, sabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Kaya pag tinitingnan mo yung katabi mo, no, huwag mong sasabihin, itong katabi kong ito, mas grabe pa nga yung kasalanan niya kaysa sa akin. Itong katabi kong ito, kung ano-ano yung kanyang pinaggagawa. Ops, sandali mga kapatid. Sabi po sa kanyang salita, no, huwag po nating tingnan ang ating mga kasama, no? Kundi ang dapat gawin natin, pag malasakitan natin ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang ating sarili. Kaya dapat po dyan nagmamahalan po kayo. Dapat po dyan nagtutulungan po ang bawat isa sa inyo. No? Dapat po dyan wala yung parang siya yung hari. No? Lahat-lahat po sana dapat pantay po kayo dyan. No? Wala po sanang nang aapi ng kanyang kapwa. Dahil hindi po lulubog sa mata ng Diyos kung inaapi po natin ang ating kapwa. So dapat po, nandun po mga kapatid, na magmahalan. Sabi natin kanina, tanggalin ang basura sa puso, kundi ang ilagay sa puso ay pagmamahal. Because love covers the multitude of sin. Pagmamahal mga kapatid, tanggalin ang basura, replace it with the love. No, dahil kung mayroong pagmamahal sa puso natin, madali po tayong magpatawad, magiging mabait po tayo sa ating kapwa, hindi po tayo nang aapi ng ating mga kasamahan, hindi natin sila pinagsasabihan ng masama, lalo na po yung pagsalita po ng masama. Ang alam natin, joke-joke lamang, biro-biro. Pero kahit na biro po yan, nakakasakit din po ng damdamin. Kaya wag po sana nating saktan ng damdamin ng ating kapwa mga kapatid. Dahil sabi rin sa kanyang salita, kung ano ang ginawa mo, gagawin din sa'yo. No? Kaya kung gagawa ka ng mabuti, ang balik din sa'yo kabutihan. Kaya dapat mga kapatid, nandun po sana na ang buhay po natin ay tunay na may pagbabago. Maging mabait po tayo sa ating mga kasamahan, mapagmahal, mapagbigay, hindi po yung akin lang ito. Wala po sanang ganoon po. Kaya nga po, tinuturuan po tayo ng salita ng Panginoon. So, i-apply po natin sa buhay po natin ang kanyang salita. Dahil ito rin po ay para rin po sa ating kabutihan. Dahil kung i-apply natin, ginagawa natin sa buhay natin, ang salita ng Panginoon, merong pagbabago mga kapatid. So, manatili po tayong humble, ika nga, no? Sabi po dyan sa binasa natin kanina, no? Consider others. Huwag lamang yung sarili natin, yung ating tinitingnan. Kung nakikita po natin, ang kasamahan natin nalulungkot, no? Nandun po sana na maging daluyan po tayo ng pagpapala, maging comforter po tayo. Nandun po sana na talagang tinutulungan natin yung ating kapatid dyan. No? Hindi yung ikaw yung pasaway, kundi tunay na nakikita po si Kristo sa buhay. Kaya mga kapatid, huwag po nating sayangin ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, na tunay po may pagbabago sa buhay. Dahil kung mababago po yung ating mga ugali, ating mga behavior, at ang magiging example po natin ay ang ating Panginoong Jesus, alam po ninyo, sabi rin sa kanyang salita, if you humble yourself, God will lift you up. Ibig sabihin, pag tayo po ay nananatiling humble, nagiging mababang loob, wala pong imposible sa Panginoon. Kahit na sinasabi nila, hindi ka na dyan makakalaya. Pero alam po ninyo, walang imposible sa Panginoon. Pwede niyang baliktarin ang isang bagay. Kahit na sinasabi ng mundo, hanggang dyan ka na lang. Pero sa Panginoon po, may pag-asa. Kaya yan po yung napakabuti mga kapatid. Na tunay po, meron po tayong aasahan sa
Kaya hindi po nasasayang yung ang puso po natin ay nandyan na naghahari ang Panginoong Hesus. No? Kaya hayaan po natin na siya ang kumilos sa buhay po ng bawat isa. So mga kapatid, kinakailangan gwardiyahan natin yung ating puso. No? So, paano ba natin gwardiyahan yung puso natin? Di ba sabi natin kanina, we need to have a repentant heart, a clean heart, a humble heart. And now, how to guard our heart? Paano natin aalagaan? Paano natin gwardiyahan? So we can guard our hearts by filling our hearts and minds with God's Word regularly. So ang salita ng Diyos, kailangan natin upang sa ganon ay mapanatili po natin na ang puso at isipan po natin ay maging maayos, maging malinis, maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. So the Word of God will help us. The Word of God will help us to guard our hearts and our minds. The Word of God will help you know what belongs in your heart and what doesn't belong in it. So napakahalaga mga kapatid, no? Ang salita ng Diyos. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin po na kung tuwing merong fellowship gathering na ganito, we attend Bible study because the Word of God is very, very important. Napakahalaga po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, dahil if we guard our heart, binagwardiyan po natin ang ating puso, we will keep ourselves from evil. Dahil kung gwardyado ang puso, no, nandun po na ang ginagawa na natin ngayon sa buhay natin ay tama at maging kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Kaya kapatid, no, huwag po tayong magsasawa na makinig sa kanyang salita. Dahil ito po ang kailangan natin sa mundong ito. So in our conclusion, dito po tayo magtatapos sa verse na ito, Psalm 37 verse 4. Na ang sabi po niya sa Psalm 37 verse 4, take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kaya mga kapatid, kayawi po natin hanapin. Kayawi po natin, sa Diyos po natin hanapin, sa Diyos po natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at makakamtan po natin, ibibigay po niya ang desire ng puso po ng bawat isa sa atin. Kaya kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong puso at katapatan, no? Yung kung saan ang paglilingkod natin, no, ay tunay, tapat at totoo. Hindi yung sinabihan lamang tayo, kaya para walang masabi, andito ako. Hindi po ganun yung ating purpose, kundi yung ating pong motibo ay tunay na maglingkod sa Diyos na lumala ng lahat-lahat at makikita po natin, ibibigay niya ang naisip ng ating puso. Kaya salamat po sa maikli pong pinag-aralan po natin sa umagang ito. Let's pray po muna. Tunay nga po, Diyos, dakila ka na kumikilos sa buhay ng bawat isa. Nakikita mo po, Panginoon, kung anong klaseng puso meron ang bawat isa o God. Dalangin po, Diyos, nang kung meron ang pusong hindi tama, Panginoon, na hindi nakakalugod sa iyo, God, minsan pa, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran. Lord, tunay nga po ikaw ang dapat maghari sa puso ng bawat isa. Kaya salamat, Panginoon, dahil alam po namin, O God, nang kung ikaw ang siyang mananatili sa aming puso, O God, magiging maayos po, Panginoon, ang takbo ng buhay ng bawat isa. Kaya dalangin po, Panginoon, ayusin mo po ang dapat ayusin sa buhay ng iyong mga anak. Huwag mo po silang pabagayaan.
patuloy na tulungan at sa pang-araw-araw po nilang buhay sa mundo ito. Maraming salamat po Diyos at ibinabalik ko po sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibalik ko po sa ating Diyos. God bless you. Hallelujah! Maraming salamat po, Pastora Sonia, sa